Isa na ngayon ang Department of Agriculture o DA sa mga nanawagan na mapauwi na dito sa Pilipinas ang dating kongresista na si Saldico para harapin ang mga kinasasangkutan nitong issue. Ang panawagan na yan ay nag-ugat ng madawit ang pangalan ng kagawaran at ng mismong kalihim sa di umano'y kontrolado daw ng magkapatid na Araneta ang importasyon ng ilang produktong pang-agrikultura sa bansa. Alamin ang kabuuan ng balita sa aking report. Matapos ang sunod-sunod na video na inilabas ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico tungkol sa mga di umano'y katiwalian ng ilang opisyal ng pamahalaan dito sa bansa, muli itong naglabas ng part 3 ng kanyang video kung saan laman naman ito ang di umano'y kontroladong importasyon ng sibuyas at bigas na hawak umano ni Martin Araneta na kapatid ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ngunit hindi lang pangalan ng unang ginang at ng kanyang kapatid ang nadamay dahil dawit din ang pangalan mismo ng Department of Agriculture sa pangunguna ni Secretary Chu. Ngunit depensa naman dito ng kalihim, napakasinungaling ni Saldico. Hinikayat din ito na umuwi na ito ng Pilipinas. Saldico, ang masasabi ko sa iyo, umuwi ka na, harapin mo lahat. Yan ang panawagan ng mamamayang Pilipino. Yan ang panawagan ngayon ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. kay Saldico matapos ang paratang na ibinabato ngayon nito sa DA at iba pa sa pinakabago nitong uploaded video sa kanyang Facebook page. Ayon sa kalihim, puro kasinungalingan ang pinagsasabi ni Saldico na ang totoo naman daw ay siya ang puro hingi ng pabor sa DA para sa import allocation ng sugar na may kabuuang 200,000 metric tons o katumbas ng 2 billion pesos at 13 million metric tons na importasyon ng bigas na katumbas naman ng 20 million tons ng palay na produksyon na sa halos isang taon ng mga magsasaka dito sa bansa. Ang nabanggit din daw sa video na bigla ang pagtaas sa presyo ng sibuyas noong 2022 na umabot ng 600 pesos kada kilo ay hindi dahil sa kontroladong importasyon ng sibuyas o mga smugglers na hawak ni Martin Araneta, kundi dahil daw sa supply and demands o kakulangan ng supply noon ayon kay Tiu. 2 taon na ako dito sa opisina ko, kahit isang beses walang binigay o walang request sa akin si Martin Araneta na for importation of onions or any agricultural commodities. Hindi ho katulad ni Saldico. It's a simple supply and demand issue. Hindi rin ako naniniwala that time na may nag-hoard ng onions, contrary sa mga pinagsasabi ng mga iba. Walang negosyante or importer or trader na mag-hold ng stocks ng kanilang onion at itatago kung ang presyo ay 700 pesos na i-release lahat yan. Di ba? Hindi talaga bumaba lang ang presyo at tumaas yun dahil walang supply. It's as simple as that. Pinasinungalingan din ito ang pangingialam daw ng unang ginang sa mga importasyong nabanggit dahil lang totoo raw ay hindi kailanman nangialam ito sa anumang usapin o pagdedesisyon ng ahensya. Hindi rin daw totoo na kaya nahinto ang Quintacom hearing sa investigasyon ng taas presyo ng sibuyas sa House of Representatives noong 2022 ay dahil sa ipinakita nitong confidential report sa mga mambabatas na may pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos kung saan daw ito madadamay. Ito ho ay walang katotohanan. Fabricated lie ho to. Napakasinungaling talaga niya. The First Lady has never meddled in any DA matters. Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady. Ito ho yung confidential report na sinabit namin sa Kongreso. Wala ho pangalan ni First Lady dito. Napakasinungaling talaga. Kasama rin sa itinanggi ni Tiu na pumunta siya sa Manila Town Hall para pagalitan ni dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa inilabas nitong confidential report kung saan nanghingi pa raw siya umano ng paumanhin. Samantala bukod pa daw sa allocation ng sugar importation na hiniling noon ni Ko, nanghingi din daw ito ng 3,000 containers imported fish para sa kanyang nominated companies. Patunay daw dyan ang screenshot ng text ni Ko sa kanya, ngunit hindi maaaring isapubliko dahil malalabag daw nito ang batas kapag walang consent ni Ko, kaya hiling naman ni Tiu sa dating mambabatas. Pwede kong pakita sa inyo to, but under the law pala, I just found out na kung gusto nyo makita to, kailangan may consent ni Saldico. So Saldico, magbigay na ng consent mo para makita nila ng public na to. Pakilang.
Tila hindi naman na raw bago kay Tiu ang paninira ngayon ni Ko sa kanya dahil makailang beses na rin daw niya itong ginawa noon dahil sa ilang beses niyang pagtanggi sa mga hiling ng mambabatas sa kanya. Sa kabilang banda, pinag-iisipan na raw ng legal team ni Tiu na sampahan ng cyber libel case si Saldico dahil sa mga hindi nito totoong paratang sa kanya at sa kagawaran ng agrikultura maging sa unang ginang at kapatid nito. Ngunit sa ngayon daw ay ayaw nilang magpadalos-dalos sa mga desisyon. Samantala, ang ginawa raw na video ni Ko ay hindi talaga pagpapakita ng pag-aalala sa kapakanan ng mga magsasaka at mangingisda, gayon din sa taong bayan, kundi ang totoo raw ay pansarili niya lamang itong interes at agenda. Para sa Euro TV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino.